Sa Iloilo, isang inspirasyon ang pagpupunyagi ng isang estudyanteng nagtapos sa kolehiyo bilang summa cum laude at sa kabila ng pakikibaka niya sa sakit na lupus. Nakatutok si JP Soriano. Larawan ng isang masayang estudyante ang 24 na taong gulang na si Rothel Moreno. Siya ang summa cum laude ng West Visayas State University sa Iloilo. Pag-akyat niya ng entablado para tanggapin ang iba't iba pang parangal, hindi mababakas na may iniindang sakit si Rothel, ang lupus. Isa itong chronic condition na nagreresulta sa pagpalya ng immune system. Ang taong may lupus ay karaniwang nagkakaroon ng skin rashes at nakakaranas ng matinding sakit sa katawan, paninikip ng dibdib, pagkalagas ng buhok at matinding pagod. Ang ilan ay hinihimatay at naapektuhan ng paningin. 19 na taong gulang si Rothel nang matuklasang may ganito siyang sakit. Kumukuha siya noon ng nursing at kinailangang huminto muna siya sa pag-aaral. Pero pinaglabanan niya ang panghihina ng kanyang loob at nagpasa siyang gawing kapaki-pakinabang ang kanyang buhay. If a lupus patient can do this, if a lupus patient can be a summa cum laude, then why can any ordinary person, and nobody can discriminate a lupus patient, because a lupus patient can also excel. Wala pang natutuklasang lunas sa lupus pero may mga gamot na nakakatulong para makontrol ang sintomas nito. Para kay Rothel, hindi ito hadlang para ipamalas ang kanyang angking talino at magsilbing inspirasyon sa iba pang mga kabataan. What I am is God's gift to me, and what I shall be is my own gift to God. All these blessings came from God, and I want to give back all the glory to Him, for He has given me so much. Thank you. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, paalala po, huwag niyo pong gagayayan itong mapapanood ninyo. Mula po ito sa lalawigan ng Ilocos Norte, isang preso ang naimpeksyon, ang ari, dahil tinurukan niya ng tinatawag na petroleum jelly. At ang masaklap, mga kapuso, nanganganib na maputol tuloy ngayon pag hindi naagapan niyang nangyari niyan. Nakatutok si Sherian Torres. Sukdulan ng pagsisisi ng 30 anyos na presong ito na Ilocos Norte Provincial Jail matapos paturukan ng petroleum jelly ang kanyang ari. Dahil dito nagka-impeksyon siya. Unti-unti raw siyang nanghihina at ngayon hirap na maglakad. Hunyo na nakaraang taon na magpa-ineksyon daw siya sa kapwa niya preso. So anong naging epekto? Lumaki? Medyo lumaki. Lumaki din. Lumaki. So anong lalak natin ngayon? Gusto ko sanang paggamot. Patanggal mo na yung gel. Oo. Saka yung parang datay na pugsatan natin mga najay na urat. Agugati dari jaunag na. Ayon sa isang espesyalista, nanganganib na yung maputol ang pagkalalaki ng innate. Dapat tanggalin yung kung matatanggal pa. Kasi mahirap tanggalin ang mga liquid parts na linalagay sa ari. Kung mababayaan, sir? Magiging, delikado yun, magiging agna, yung ari nila, mag-aagnas, gano'n. Humingi na ang preso ng pahintulot sa korte para makapagpagamot sa ospital. Iniimbestigahan din ng Provincial Jail Warden kung paano na ipasok ng kulungan ang mga injection at kung sino ang pasimuno nito sa loob ng kulungan. Muli namang paalala sa bawat isa, huwag magdoktor-doktoran ang hindi doktor. At lalong huwag ipagkatiwala ang inyong kaligtasan at kalusugan sa mga hindi naman tunay na doktor. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Nagtapos ng elementarya ngayong araw ang anak ng negosyanteng binaril sa Maynila kamakailan. Kahit nagdadalamhati, pinilit ang bata na dumalo sa graduation at inialay ang diploma sa yumaong ama. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Tulala at naluluha pa ang 11 taong gulang na anak ng negosyanteng na-hold up at pinagbabaril hanggang sa mapatay ng riding in tandem sa Maynila noong isang linggo. Ang bata kasi nakaupo mismo noon sa passenger seat at kitang-kita ang malapitang pagpatay sa ama. Pero dahil sa hiling ng ama, pinilit ng bata na makadalo sa kanyang pagtatapos ng elementarya kanina. Ito yung araw na hinahangad niya na makasama siya sa pag-march nung anak niya at pagtanggap ng diploma. Tapos wala siya dito ngayon.
Nagpakatatag ang bata sa harap ng mga kaeskwela, pero mababakas pa rin ang matinding pinagdaraanan. Sa graduation mass, inalala rin ng eskwelahan ang biktima na siya ring school dentist. May the good Lord always keep him alive in His company in heaven, our true home. Dito na tuluyang bumuhos ang emosyon ng bata. Sobrang naapektuhan siya dun sa pangyayaring naganap, lalo-lalo na nasaksihan niya harap-harapan. Yung kitang-kita niya kung paano nawala yung papa niya. Nagluluksa raw ang buong eskwelahan sa pangyayari. Masakit talaga sa amin. Kasi hindi lang school dentist yung turingan namin dito. Talagang para kaming magkakapatid. Ang misis ng biktima, umaasang mananagot ang mga nasa likod ng krimen. Sila ang dapat matakot sa ginawa nila. May karma. Tandaan nila kung sino man yung gumawa nito sa asawa ko. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang nakamit na diploma ng bata, alay niya sa kanyang ama. Mas kalbado na rin ito. Sa simbahan raw, tila nagparamdam sa kanya ang ama. Malamig. Malamig, tapos Mahangin. may hangin. Parang ano, parang niyakap ka niya sa tingin mo. Balak ng kanyang ina na isailalim ang bata sa psychosocial counseling para malampasan ang matinding trauma. Sa Lima Refran, Nagatutok, 24 oras. Kung stress kayo sa trabaho halimbawa at gusto nyong magbakasyon sa lugar na di ganong maraming tao, pwede kayo sa isang beach resort sa isla ng Tikaw sa lalawigan ng Masbate o kaya naman dumayo kayo at sa Sibulan sa Negros Oriental. Pwede pa kayong maglaro ng golf sa isang resort doon. Nakatutok sila na Roque. Hanap mo ba'y privacy para intimate ang barkada bonding sa inyong summer getaway? Tara na sa Tikaw Island sa Masbate. Mag-relax sa mga nakatagong ganda ng Virgin Beach Resort na ito. Pero hindi buhangin ang bubungad sa iyo sa dalampasigan, kundi maliliit na bato o pebbles. Malinis at malinaw rin ang tubig. Dahil di pa gaano dinarayo ngayon, libre dahil walang entrance fee. Meron din namang mga fully developed resort sa isla para sa mga mag-overnight. Sa 5 pesos na entrance fee at 100 pesos na pang-cottage, pwede nang ma-enjoy itong White Beach at Coral Sea. Sa Negros Oriental naman, pwede kang mag-golf sa resort na to sa bayan ng Sibulan kahit di ka club member. Malinis at malamig ang hangin. Di alintana ang polusyon kahit to sawang mag-golfing. Sa labi ng resort, matatanaw ang ganda ng Isla Sugbo at Sumilon Island. Dinaragsari ng isa pang di kalayo ang resort doon. Malinis ang tubig sa swimming pool at meron ding mga slide. Kamangha-mangha rin ang ganda ng dalampasigan. Pang-pictorial ang mga rock formation dito. Sulit ang 75 pesos na entrance fee para sa mga nakatatanda at 50 pesos para sa mga kids. Kung pagod na sa Kodakan, mag-food trip sa binabalik-balikang restaurant na to. May chicken inasal, Macau Canton, sizzling boneless bangus at sizzling squid. Magpalamig sa halo-halo na nasa buko. Lalaro kay Nakatutok, 24 oras. Abangan, dating lalaki na nagpapalit ng kasarian para maging babae, diskwalipikado sa isang beauty pageant sa bansang Canada. Pangasinan naman ang mga bading, nagpasiklaban sa isang beauty contest. At ang pagsungkong ng sakit na epilepsy, may iba pa raw sintomas bukod sa paninigas at panginginig ng katawan. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.